ba na yung botohan pala sa BICAM is majority ng members ng BICAM? Nakakaloka. So talaga ibig sabihin, rubber stamp lang talaga yung Senate. So ibig sabihin, kahit magtatatarang yung Senate dyan, wala talaga silang magagawa sa usaping budget. Wala nga. Diyos me. Is this something that's being done during the national deliberation of budget? Or itong budget na, itong 2025 na national budget, pinag-agrihan nila na majority ang botohan. Kasi syempre si Sambi, pag umupo siya sa bicameral committee, ang mga bitbit niya, bata niya. Eh di lahat yun, boboto yun ng according sa will niya. E pagkatapos, yung Senate, hindi naman sila organized, hindi naman sila, they do not vote as one. Ganon. So if you do not have, I mean, wala silang power to do a deadlock. At least. Natatawa ako dito sa mga dito sa mga vloggers ng admin. Parang hindi kasi porke nag-fearmonger kayo na walang budget ang PhilHealth, ganyan. Bakla, hindi yun yung point. Ako sana magkasakit yung mga pamilya ninyo, Dechi kayo, yung mga gumaganyan yung mga vloggers, tapos wala kayo mapuntahang PhilHealth. Totoo. Diyos me. Eh, ang issue dyan parang, ngayon na kasi, yung PhilHealth na merong public interest na sinaserve, na ayaw pondohan ng national government. Pero yung national government may pera, pero gagamitin niya sa iba. Gusto lang niyang gamitin sa iba. What is the message of that kind of budgeting sa public? 'Di ba? Yun yung nakakainis doon, yun yung nakakagalit doon. Hello everyone, can you hear me properly? Yes, we can hear you properly. Ayan. Hello, mga ka-moisture. Ay, Miss Laika ka-moisture. Ka-moisture Miss Laika, ayan. Ka-moisture Miss Laika and ka-moisture Zay. Nasundan mo ba yung issue nito sa PhilHealth, SAS? Ha? May PhilHealth pala? Hindi ka ramdam yun, Hindi ka sinisingil. Wala kang sulat na nare-receive. Bakit di naman nagsisingilin? Yung mga income generating Filipino abroad, sinusulatan nila para magbayad ng PhilHealth. Ay, sabagay, hindi ka naman kasi registered as OFW, Hindi ako registered. Student ako. Bakit naman nila ako sisingilin? Tama. Saka may health insurance naman ako dito. Ano yung doble-doble? Kapag OFW ka kasi, sisingilin ka talaga nila ng PhilHealth. Ang nila doon, kasi question ko din yan, bakit si boyfriend nga sinisingil ng PhilHealth. Ang doon, kasi yung asawa, yung mga anak, makikinabang din naman daw. Kaya sinisingil sila ng PhilHealth. So, mo yun? So, ngayon, kasama na tayong sasagot doon sa healthcare hindi natin kakilala. Hindi na, wala nang obligasyon yung gobyerno, nasa atin na. Well, okay naman yung healthcare. Okay naman yan. Kaso nga, nakakaloka lang sa kanila. I-improve din naman yung ang nakakatawa kasi, sabi nila Grace po, punishment daw kasi. Yung hindi nila pag-alat ng pera sa PhilHealth, punishment daw yun. Pero wala punish. sabi ko, sino pinapunish ninyo? You think PhilHealth is gonna be punished by not giving subsidy? You're punishing the premium paying people. Dahil hindi kayo nag-allocate ng dyan. Kasi pinakarga nyo na lahat ng burden, ng benefits, doon sa mga nagbabayad ng premium, doon sa mga nagbabayad ng monthly dyan sa PhilHealth. Kasi ayaw nyo na i-subsidize may obligation ang government na i-subsidize yung mga special groups of people na nilegislate nyo na entitled sa mga PhilHealth benefit, like yung member ng 4Ps, yung mga senior citizen, PWDs, at saka solo parent. Paano yun? Kakargahin na ng mga normal employees yun. Talaga? Chat. Ayun. Ano ba magagawa natin dyan? Wala. Grabe naman si Grace po. Parang si Grace po, parang huwag kang tumanga. Ano kakaloka? Ang dami nagtatanggol. Gusto niyo yun, hindi yung huwag kang tanga. Huwag kang tumanga. Ay, ibig sabihin nun, hindi ko ina-assume na engot ka. Huwag ka nga lang tumanga. Oo. At huwag kang pumunta sa state of being engot. Hoy, Cheese, mag-serve ka ha. Hindi yung nakatanga ka ng itong waiter na to. Patanga-tanga sa gilid. Huwag kang tumanga. Alam mo yung parang Grace po. What the fuck? True. As in, na-record ba yung sinasabi niya? Nagsalita siya sa plenary
Nagsalita siya sa plenary about it. So, ang sabi nila, yun nga kasi explanation nila, na parang, hindi nyo kasi naiintindihan, this is a budget decision. This is a budget decision because PhilHealth wasn't able to utilize their money properly, so therefore, we're not going to give them a budget. It's like a punishment for PhilHealth for not doing their job. Kasalanan ng PhilHealth to na, ang tawag dito, kasalanan ng PhilHealth to na gano'n, na natanggalan sila ng subsidy, ganyan. Sana ni-record to, no? Tapos i-play yan pa ulit-ulit sa tenga niya, puta siya. Ayun. So ngayon, actually mga sumusuporta kay Grace po and sa mga nagtatanggol sa PhilHealth sa Congress, they find it acceptable na sige, yung budget justification sa PhilHealth, okay na yan, go na yan. Ano na sila, yung very satisfied sila dun sa decision na yon, sa explanation na yon. Gano'n na. Hindi naman kasi meron silang, kaya sila hindi binigyan ng pera kasi may reserve funds sila, ganyan-ganyan. O parang, kung hindi ka mag-iisip talaga ng malalim, and you're just going to look at it as a budget issue, sige, parang, oo nga, parang acceptable nga, ganyan-ganyan. But the problem here is that, it is not as if we don't have money. We have money nga. Meron nga tayong pera at pinaglalagay nyo nga sa mga walang kapararakang bagay. And it is acceptable to you. So why is it acceptable na tanggalan nyo ng subsidy ang PhilHealth at ipaasa ang lahat ng gastusin sa PhilHealth sa mga nagbabayad ng premium? Alam mo, Grace po, kung gusto mo i-punish ang PhilHealth, sibakin ninyo yung mga nandun. Correct. Yan nga yung sabi namin, Sas. Imbestigahan nila. Parang ginagawa nila kay Inday. Huwag na kayo tumanga. Bakit ba kayo tumatanga? Huwag na kayo tumanga. Tama naman ni pag titignan mo lang ng as budget, mali nga naman na ikaw may pondo ka hindi mo ginamit. So hindi ka namin popondohan. Actually sa budget importante po na yung kung ano yung budget mo dapat gamitin mo yan. Pag hindi mo nagamit yan, dapat parusahan ka pag hindi mo ginamit yan. Kaya ngayon si Inday, di ba, na ginamit yung budget na binigay sa kanya in 11 days. Ibig sabihin magaling si Inday. Kasi nagamit niya yung budget. So ganun po yung sa budget. Pag hindi mo nagamit yung budget mo, parang si BBM natatanga-tanga hindi nagamit kaya ang ginawa pinasa kay Inday. Ngayon ganun din yung PhilHealth hindi nagamit. Dapat imbestigahan ba't hindi mo ginamit. Ang problema lang sa PhilHealth kasi hindi naman yung ibang department ng gobyerno walang premium na nagbabayad ng taong bayan. Yung PhilHealth merong pera ng taong bayan involved. Mm-hmm. So kung hindi mo nagamit, dapat imbestigahan mo yung mga taga PhilHealth. Hindi wag mong parusahan kasi mahihirapan yung mga nagbabayad ng PhilHealth, yung mga contributors. Mm-hmm. Gago. Naloloka sa gobyerno to. True. Sabi ni Gino Montano, mag-rapat 11 days, 125M. Sure ka, Gino? Hindi naman yun yung sabi nila, nila Shelo kanina. Ano daw? Magaling daw kumurakot 11 days, 125M. Alam mo, Gino, palibasa tanga-tanga ka. Kaya hindi ako makakit kay Mami Joey nung kumakainan kasi obligado kami ilabas yung budget ng magkano. May nabanggit ko, nasa mga $25 million. Dollars. Obligado kayong gastusin. Oo, kasi pag hindi nagastos, pupunta sa savings. Hindi na sa amin yun. Tapos hindi ka na makaka-request sa next year. Tapos nangaaway ako ng mga ibang department. Mga putangin na nyo, isang taon ko kayong kinakalampag, hindi nyo ginagamit yung budget. Tapos ngayon, para tayong naghahabulan dito. Ayun. Nakakaloka. Nawala kaya yung 11 million, 125 million in 11 days. Tantanan nyo ako. Kabubuhan yung mga pinagsabi ninyo. Ayun lang. Anyway, nag-instant react ako dun sa live nyo kanina ni Shelo Magno at ni Heidi Mendoza. And I would like to congratulate them for doing such kind of discussion. At sa totoo lang, agreeable sila sa lahat ng sinabi nila. Nagmahalan daw kayo sa... Kasi nga, di ba, ang nangyayari kasi niyan, pag wala tayo dun sa konsepto ng manok ko yan, manok mo to, maayos tayo mag-uusap. Kaya nga ang sabi ko, tingnan nyo, karamihan na parang tayo, pag nakita mo yung mga kakamping yan, pag nakita mo yan sila Shelo Magno in person, hindi mo kayo magawardugulin yan eh. Ano, nagbabandag na kayo sa online dahil yun naman gano'n naman talaga sa online, no? Pero pag magkakaharap na kayo niyan, baka nga magbibiruan pa kayo niya, o Nakakasaling talaga siya. Para naman hindi tayo sanay sa buhay na we encounter people na iba-iba ang amat sa buhay. It's the same thing, no? Parang ba kayo nag-high school? Ano high school kayo? Hindi kayo nakaranas ng... merong social etiquette si Sas. Parang si Kiko Pangilinan. Charot. Ay, hindi siya social etiquette yung si Kiko Pangilinan. Politiko lang talaga siya. Kaya nga, these people, ang ayoko kasi sa mga taong to, during the campaign,
yung mga kakamping na kabataan, in-encourage nilang itakwil ang kanilang mga magulang na iboto si Bongbong Marcos. And then ngayon, kulang na lang ay mag-orgy sila sa harapan natin, no? At mag-abot tayo ng lubricant. Nagigets ninyo? That's what, alam ko na yung eksena nyo ng mga politiko, ganyan naman talaga mga politiko, para naman hindi tayo nasanay na. Pero ayoko, nung eleksyon, yung mga kakamping, sinasabi nyo itakwil yung mga magulang nila, that is degradation of values. Tapos ngayon ganyan papakita ninyo, ewan ko lang yung mga kakamping, if you're following what's going on, or you already accept the fact na ganyan lang talaga sila. Pero the thing is, dapat hindi ka rin nag-ganon ng election. Wala nang ganon na itakwil mo yung mga magulang mo na bumoboto kay Duterte, kay BBM. Tapos, at the same time ngayon, kulang na lang talaga mag-orgy kayo. That, I believe, is you've reached the bottom. Alam mo yon? Parang ganito, pwede ko sabihin, parang ganito lang yan sa pang araw-araw natin buhay. Pwede ko sabihin kay Joey, ay nako Joey, itakwil mong magulang mo pag itong si Miss Laika, kakausap-kausapin ng magulang mo. And then makikita ako ni Joey, nakikipag-coffee date ako kay Miss Laika. What do you think would that? Yun, parang... Naabawin ka. Iba kasi yung sabi ko kay Joey, huwag ka makinig yan kay Miss Laika. Aba-aba. Magkaiba yun kaysa sa Joey, itakwil mo yung mga magulang mo. Kung kakausapin ng magulang mo si Miss Laika. Do you see the difference? Kasi ginagawa naman natin sa mga circle of friends natin na we talk back to against them na pwede mong sabihin, ano si Joey mabaho ang paa, ganyan. So sometimes, hindi mabaho ang paa niya, but something like that, remember? Pero yun talaga, sabihin mo talaga yung mga tao na itakwil yung mga magulang nila. Oo. Pwede naman mag-usap ng di ba? Ng pwede magbardagulan. Ha? Pwede magbardagulan. But the thing is, huwag naman yung ganyang ipapatakwil mo yung mga magulang, tapos ikaw ay nako. Pwede magbardagulan. Pero magbardagulan ng may dangal. Diba? Pero, ayun yan, natatawa ko kasi sabi niya, well, generally, sa akin, okay talaga yung ginawa ni Shelo at ni Heidi Mendoza. And I think talagang nag-e-effort talaga sila to be cordial dun sa live nila kanina, dun sa nila na, they wanted to focus on tawag dito, dun sa usaping policy, sa usaping issue, ganyan-ganyan. O see, tingnan nyo, nagkikita-kita tayo sa mata pagka ang pinag-iisapan natin, policy. Diba? We both, lahat tayo nag-agree. I mean, most Dutertistas would agree. At yun naman talaga yung argument ng mga Dutertista na ang issue sa COA is that they are not independent enough. Well, settled yun. Walang problema. Settled din na isa sa mga, when Shelo was discussing yung budget ng UP, yung utilization ng budget ng UP, sinabi rin niya na, in conclusion, na yung UP is not efficient in doing its budget management because ang dami nilang mga perang hindi na-utilize. Ganon. And it's very clear na, di ba? Pagka meron kang budget allocation, your job is to exhaust it. So ngayon, ito na kasi yung kasunod nun dapat na hindi na sinabi nila, nila Shelo So see, walang basis yung nagastos yung 125 million in 11 days. Hindi siya questionable as it is. Kasi hindi na sila pumunta doon, hindi na sila nagsalita about it. But you admitted. Diba? You explained, you admitted that agencies are being judged based on their utilization of the budget. If you are able to exhaust your budget, that is what's expected from you. Pag hindi mo ni-utilize yan, yun ang red flag. Ayun. Well, gusto ko naman, parang politika lang yan, di ba? Marami na pinagkaka-agrihan, and this should be a cross-cutting issue, an issue, that cross political divide. Pero ito ng taong bayan Bakit lahat sila mananagot? Putang ina kayo Pero ng taong bayan ginagamit ninyo So, ayun. Diba? Ayun. So, pwede naman pala tayong mag-usap tungkol sa policy. Pwede nga. Pwede naman talaga. Bakit may TikTok on Mary Grace Piatos? Diba? Natawa talaga ako dun. Sabi ganun, see, we should do this more often. We talk about policies, ganyan-ganyan. Yun naman yung sinasabi namin since day one. Let's talk about policies. Ba't kayo nagtitiktok kasi ng nagtitiktok ng Mary Grace Piatos? Ayan. And in effect, yun naman yung mga bata na taking stand against the OVP and the confidential fund. Sa kanila rin naman nakukuha yan kasi sila yung matatalino Hindi ba kayo na guilty na pinababa niyo yung conversation on confidential fund dahil sa piatos-piatos na yan? Ayun. Sa kami, namimislead yung mga bata. Yung mga bata hindi pa nakakaintindi tungkol sa mga budget.
iniisip nila talaga 125 million is malaking pera, tapos 11 days is parang, alam mo yun, yung parang pag hindi mo naintindihan talaga, talagang masyasya ka, di ba? So, nakakaloka, parang nasa lugar pa man din kayo ng, ng academe, tapos hinahayaan yung maging bobo yung mga kabataan natin, imbis na Correct. turuan yung paano mag-isip ng tama. Totoo. Pero ako, feeling ko kasi ako, I'm not gonna be kind eh. Kasi parang for me, talagang ano yun eh, talagang hindi ko matatanggap yung ganun eh. I'm really going to hold them accountable dun sa mga ganun nila eh. Pagka kunwari, I'm given a chance to talk to them, I'm really going to ask that. Eh si Sas kasi mabait eh. Ang bait nila dun sa live. Kasi tatanungin ko talaga sila. I mean, ma'am, hindi nyo ba naisip na because yung sa mga Mary Grace Piatos ninyo na pinababa nyo yung level ng conversation about confidential fund? Diba? Mabait yan si Sas, nga ni Haydaran dati. Ang bait-bait niya nung Oo. Ayun. Kasi parang hindi siya responsible. Parang I really feel na hindi responsible yung ganun. Pagkatapos, hindi naman sila nakikipag-usap dun sa mga parang hindi nila ka-level. No? Alam mo yun, yung parang, tapos namimili-mili kayo, tapos pagka na-challenge kayo sa position ninyo and why you're doing silly things and proud doing it. Hindi nyo naman hino-hold yung mga sarili-sarili nyo accountable sa pag-dumb down ng mga nakikinig sa inyo. Yung ang ang tawag dito, kasi may interview rin to si Heidi Mendoza sa News 5. Yung sinasabi nga raw niya na, hindi, dapat galingan ni Inday magpalusot yun sa MMM, ganyan. Parang, ayun. Tama dyan, hindi mahirap tanggalin sa budol ka na ginamit mo ng Duterte supporter, tao ka ni Mangga, sabi ni Budol Slayer. Mahirap tanggalin na budol ka na, ginamit mo ang mga Duterte supporters, tao ka ni Mangga, sabi ni Budol Slayer. Paano ka naging tao ni, si Senator Amy, yung Mangga? Ano ka naging tao ni Senator Amy, Budol Slayer? Bilis akyat. Paano ka naging tao? Alam mo ba, pag tao ka ni Senator Amy, alam mo ba, pag tao ka ni Senator Amy, Diyos ko, bongga ka. Kasi meron talaga yung comms team na bongga eh. Budol Slayer, akyat, bilis. Lagi niyo sinasabi yan. Game na. Alam mo, Mip, kapag naging tao ka ni Amy, dapat maging proud ka. Kasi tingin ko si Amy, yung mga tauhan niya, hindi ko mukha ng pipitsugin. Unlike ng mga tauhan ng mga kakamping sa kanila, Martin. To be fair, slave driver daw yun eh, si Senator Amy. Senator ibalik mo pera ng OFW, thinking pera 2.0. Paano ko ibabalik? Bilis! Budol Slayer, akyat. Bilis, huwag kang magwala dyan. Akyat, ayun ang link oh. Bilis! Bilis, magkukwentahan tayo dito. Nung mga nagastos ko sa bilis! Bilis! Budol Slayer, ko talagang matapang. Magkukwentahan tayo dito ng mga ginastos ko, mga pinambili ko ng pagkain, pinambili ko ng tarpaulin, pinampa-print ko, mga pinamigay kong libre. Bilis! Diyos ko, vis-a-vis yung mga na-receive ko. Bilis! Bilis, Budol Slayer. Ayan ang link, oh! Hindi mo ako matatakot sa mga ganyan-ganyang kabubuhan. Bilis! Para rin siya natandaan mo, yung DDS, Dilawan Slayer, tapos naging DDS siya, di ba? Tapos di ba nung first year ni BBM, kahit paano, binibigyan pa natin ng chance. Yung kay, sino ba yung nakaaway natin na dating kaano rin natin sa TikTok? Pero nakaaway natin siya kasi masyadong rabid DDS siya. Yung bantag issue, yung pinagtatanggol niya si Bantag. Kasi nga, tanda mo, parang siya rin yun. Malamang siya din yun. Oo. Naisip ko bigla cooking kata recipes. Base Diyos ko, yung mga hindi sige nga, tuusan tayo, Diyos ko. Game, tuusan. Nawala na kasi kinukumpronta eh. Bilis! I don't do parinig, okay? Nakakaloka. Rektahan tayo dito. Dapat harap-harapang bardagulan. Oo, harap-harapang bardagulan. Tangina. Pag sinabi nyo, tao ka ni ganyan. Actually, sa totoo lang, marami akong kilala na tao ni Senator Amy. Hindi ko makuha ng bar flanker yon. Hindi ba bar flanker ako? Kasi, dito, Nag-take ka ba ng bar? Hindi. Wala na, hindi na ako, ang tagal ko na nag-take ng bar, hindi pa ako nag-take ulit. Nag-take ka nga ng bar? Oo. Nung pagka-graduate ko, Matagal na. Tapos mo pala yung law. So lawyer ka naman, graduate ako, may LLB ako.
So, lawyer ka nga, bakla ka. Hindi nga kasi bumagsak na ako, ano ba? Magkaiba yun, girl. Sa Pilipinas lang naman na lawyer ang tawag. Ang lawyer lang yung pumasa ng bar. Yung pasado. Ay, ganun? Oo nga, mi. Kasi sa amin sa field ko, pag graduate ka ng engineering, engineer ka. Ang kaiba lang namin, licensed engineer kami kasi pumasa kami ng Yes. bar. Yung, kaya lawyer ka, yun lang sa Pilipinas lang naman hindi naintindihan yan eh. Oo. Kaya nga ako, niloloko kasi nga di ba nag-aral ako ng international law. Tawag sa akin, ito yung lawyer. Sabi ko, ay, hindi pa ako law kasi hindi naman ako nagtapos hindi naman ako pumasa ng bar. Tapos pinakipilintindi sa akin, no, when you finish law, when you studied law, you're a lawyer. Pag napumasa ka ng bar, ang tawag sa'yo, ang distinction niya very, very, sa UK, barrister versus, ano isa? Basta yun. So so you don't actually need to take up to pass the bar in order to be a lawyer. You just need to study law. You have to parang yung international law, alam mo bang pwede kang maging kukuhanin ba sa mga international courts. Alam mo pwede kang kuning counsel even if you didn't graduate. Even if you didn't. Kasi entirely different yun eh. Entirely different expertise talaga yun. Hindi naman yun. Hindi mo kailangan maging maging pumasa ng bar or whatever. Pero it's an advantage. But the thing is, it's not necessary. Wala siyang requirement in order to be a lawyer in an international court. Kukunin ka lawyer, ganyan. It's an advantage kasi yan, para siyang edge. Pero you can be a counsel even if you didn't finish. So, solicitor and barrister, ayan, magkaiba yun. So si Joey is a lawyer. Hindi nga lang siya attorney. Hindi attorney. Pag-ibig attorney, sa atin kasi ang distinction, ang lawyer. You pass or not, oo. Sa kaso, pinag-iisa kasi nila yun. So, siga doon daw babong lawyer. Ha? Siga doon daw babong lawyer kahit na-disbar na. O kasi ka na-disbar. Sabi sa comment eh. Ayun. So, yun. Kaya yun ang eksena ng buhay. Ayun. Asan na yung mga taga-putak siya? O ano bang topic natin? May topic ba? Ayun pinag-usapan na namin kanina, yun nga yung sa PhilHealth. Napobore na ako sa Pilipinas. Ano ba Nakaka-bore kasi, parang, ina-expect ko parang, pukpukan na. Hala, hindi sila makakuha ng signature. Ayaw. 48 lang daw yung nag-sign eh. Ayaw ka na, kasi nga si Sarah nga insurance policy. Pag nawala si Sarah dyan, sila ang target next. Ayun. Ayan, yan yung sinasabi ko, bakit medyo serious at tahimik kayo. Kasi, may mga hindi give and take na napagkakasunduan. Kaya ganoon. Well, oo. Wala, ang tawag dito, sobrang joke nung Alam mo ba na yung botohan pala sa BICAM is majority ng members ng BICAM? Nakakaloka. So talaga ibig sabihin, rubber stamp lang talaga yung Senate. So ibig sabihin, kahit magtatatarang yung Senate dyan, wala talaga silang magagawa sa usaping budget. Wala nga. Just me. Ayun. Is it the same kahit nung mga previous Congress? How would we know? Yun nga, hindi ko alam eh. Dapat nga meron yung available yun eh. Kasi may mga rules sila. Every Congress kasi nagbabago yan ng rules. Nagbabago sila ng rules. Ngayon, if same pa rin yung mga kunwari meron silang mga committee, meron rin silang adoption ng rules nila eh, na not necessarily same rules ng previous bicameral committee when deliberating national budget. Ganon. So, kaya ngayon yung tanong ko na parang, ano ba to? Practice ba to? Or is this something that's being done during the national deliberation of budget? Or itong budget itong 2025 na national budget, pinag-agrihan nila na majority ang botohan. Kasi syempre si Sambi, pag umupo siya sa bicameral committee, ang mga bit-bit niya, bata niya. Di lahat yun, boboto yun ng according sa will niya. Kapag katapos, yung Senate, hindi naman sila organized, they do not vote as one. Ganon. So, if you do not have, wala silang power to do a deadlock. At least. Protocol ba, Miss Joey, na magbago lagi ang rules ng BICAM? Ang alam ko, empowered kasi sila to create their own rules eh. Ganon. Hindi ko alam kung yun, ngayon kung pati yung
pati yung number of votes, kayang nilang i-cover nung rules. Kasi ang weird 'di ba, na parang yung boto ng Senate at saka yung boto ng Senate at saka yung boto ng Congress would be 1:1. Yung Senate voted siya nationally, voted siya at large. Yung Congress hindi naman siya voted at large. Yun rin yung argument nila, kaya gusto nilang i-change i-amend yung constitution pagdating sa constitutional amendment. Kasi ang nakalagay nga doon, they have to vote separately doon sa ganung matter. Ang problem, pag nag-vote nga sila separately, they have to achieve majority for each house. And I think that's more reasonable sa totoo lang. And I think that's more reasonable. Ayun. Sino bang mga pumirma, Miss Joey? Sa tali ko nga, ang pumirma, 8 senators out of 17. So hindi pumirma hindi pumirma si Bato, si Bongo, si Senator Amy, Risa Ontiveros, Mig Subiri, Mark Villar hindi pumirma, Joel Villanueva hindi rin pumirma. Ayun. So marami silang hindi pumirma, 9 sila na hindi pumirma. 8 out of 70. 9 sila na hindi pumirma. 8 lang yung pumirma. Pero pasado. So ibig sabihin, emasculated talaga yung Senate. Wala talagang magawa yung Senate. Under talaga sila sa mercy ng House of Representatives. Sabi ni Kim Max, wala nang pag-asa Pilipinas. Get out of there as fast as you can. Ayun, sabi ni bar exam Joey, don't give up like Dr. Sassy. Sabi niya, tingnan po natin, hinahanap ko pa po talaga ang aking nawawalang motivation. Ayan. Girl, pwede na yan. With the age of AI, you can easily study. Oo nga Actually, ina-explore ko nga ngayon. Ang gagawin mo, kunin mo lahat ng turuan kita. So that you can easily automate everything na, what are the chemical, bibigay sa'yo lahat, bets, gano'n. Oo. Kasi nga, di ba, ang problema kasi sa pag-aaral ng bar exam, you have to consider everything. Oo. Kasi you'll never know. So, mahirap yan. Kasi nga, kukolekta mo yung lahat. I know the feeling. I know the feeling. Pero kung meron ka ng tools in order to automate your review, why not? why not take advantage? Why not POCNAT? Hindi ba? Ayun. Sige, tingnan natin. Mag-usap tayo. Diba? Pwede ba sabihin na ginagaya ni Tamba si Frank Underwood sa House of Cards? Same talaga kasi ng ginagawa niya pati pananalita niya sa Congress, pati paglipat-lipat ng budget. Ano yung NCLEX? What's NCLEX? Sas, help me din sa ano yan yung sa mga nurse? Bakit kita tutulungan? Wala na ako alam sa nursing. Ayun. Sabi mga kakamping, ngiti ka lang daw kanina na insecure ka daw. Paano? Sas, please help me the technique. My husband took 6 times. Well, that's the problem of your husband. Oo. Pero kasi pagka majojonda na kasi, ayaw ng digital, ganon. Pero tapos ng AI, yung yield ng AI, di print, ganon, para... Well, ayun yung problema. Well, you have either to adapt. It's the principle of evolution. Either you have to adapt or you wither away. It's either maging ka-moisture ka or maging dryness ka. Ganun lang yun. Alam mo, ang problema kasi, kaya tayong best generation, no, the 90s na lumaki ng 90s. Kasi we saw the transition from analog to digital. We are at that, crossroad. Alam natin ng digital, alam natin ng analog, alam natin ng digital. So, we are best of both worlds. Kaya kaya yung generation natin, our generation will not hard to go back to analog. Kasi we experienced it. Pero we also don't have any issue adapting to new technologies. Kasi lumaki rin tayo dun na-experience din natin while developing technologies. Yung mga sinaunang panahon sa atin, lalo na pag mag-learn ulit sila ng new technologies, naiirita. Bakit impatient na. Ngayon, kabaliktaran naman yan ng hindi lumaki ng may analog. Pag dinala mo sila sa analog, nagiging impatient din sila. Bakit kailangan ko pang ganyan? Meron naman ganito, ganyan. Nagigets niyo? Kaya tayo, we are the best of vote. Vote wisely. Charot.
Mm. Oh, di ba ngayon hindi na na-experience sila yung gusto mo marinig yung boses ng crush mo, tapos alam mo yung telephone number, tatawagan mo, tapos pag sumagot, ibababa mo na. Puta ka, hindi nararanasan yan. Panlalalaki na naman nasa isip mo, Mami. Hindi ba? So ngayon, yung actually maraming ganyan na hindi na sila, actually hindi naman, in every generation naman meron talagang ayaw mag-adapt, no? Gusto na lang yung nakagawa na ganyan. Or they don't know how to make the most of a lot of things kasi kasi stressful talagang to learn. Especially if you do not have the drive to learn new things. Eh ako kasi may drive kasi ako to learn new things. Kaya lahat talaga na-experience sa buhay. True. So, As long as it will not kill you, no? yes! Diyos ko naman. Siguro hindi ko na-experience mag-skydiving, ganyan, kasi talagang I don't have the courage yet. Pero nga, the thing is, you just have to keep on learning and learning. Kasi exponential kasi eh. Once you, alam niyo yung learning curve, di ba? Once you hit a certain level, exponential na yung, pag na-cross mo na yung sweet spot, dire-diretso na yun. Kaya nga always, kasi ang learning mo kasi sa umpisa lang naman yan, haggard. Kasi syempre nangangapa ka, paano ba ito? Ano ba yan? Ganyan. Pero pag na-hit mo na yung spot, exponential na siya. Na you can do wonders. True. Ayun. Sabi niya, experience matters more than formal education in some cases. Sa Pilipinas, sinasabi mo lang yan because maybe you never had good formal education. So, formal education gives you structure. Of course, you can educate yourself in any way you want, Experience doesn't always give you education, my dear. Because if education gives you a lot of, if experience taught you a lot, then why is your life, why is the Philippines still like that? The Philippines is full of experience. For 300 years of 300 years. I'm talking abroad. I'm abroad. I live in different parts of the world. Magkaiba kasi, hindi nyo kasi alam ang structure ng totoong education. So that's the thing. Education requires a lot of self-learning, whether experience or formal education. Ayun. Sabi ni Manong, Oscar Abad, wala ba kayong kwentong barangay? What is your take sa pag-attend ng mga big kakamping names like Vice Ganda and Kiko sa BBM party? Expected. Ako sabi, but SAS most billionaires are college dropouts. That's incorrect. Give me statistics. How many of the billionaires are college dropout? I only know a few. Sino? Bigyan mo ng statistics. Claims like that require evidence. What is the statistics? How many billionaires are college dropout versus how many have finished graduates, have finished formal education? Si BBM daw. Sabi ni Wamble, I know because I experienced it. Si Einstein is not self-taught. Einstein actually had a doctorate degree. Had a doctorate. Ayun. Anyway, balik tayo sa question ni Manong Oscar. Sabi niya ganon, ano daw yung pagpunta, to be fair, no, in relation yata yung pagpunta doon, yung invitation na yun, parang sinong-support daw kasi nila ng Malacanang yung Metro Manila Film Festival, mga ganong etyo. So yung mga nagpunta doon, yung mga artista na merong pelikula for the Metro Manila Film Festival, ganon. So, expected naman kasi, ganon, and it is something na will benefit Malacanang as well. They want to rub off yung amor ng mga tao. Kasi yung mga artista kasi may fan base yan eh, di ba? May mga fan base yan. So gusto nilang madikit sa mga public personality na merong magandang public, may fan base, ganon. So kumbaga parang ma-rub off sa kanila na, ay, si Catherine at saka si Alden nanood ng pelikula ni... Wait lang, I don't have statistics. Only 30% of billionaires do not have the college dropout. So it's not it's not the general rule. So you don't, and college dropout nga sila, but do you think that most of the people they hire are college dropouts? No. Do you know what it requires you to enter Microsoft? Or Google or even Meta? Do you know what kind of education they require? Diyos ko naman. Kaya do not pattern yourself on what is clearly exceptional. Dahil hindi ka naman exceptional. Kung exceptional ka, you wouldn't be saying that at all.
Ay, si Robin Padilla andun, ano take mo? Kasi nga may pelikula siya, di ba? May pelikula si Robin. Si pelikula Vice siya Ganda nandun. Dahil si Vice Ganda naman, remember, Vice Ganda is an artista. Everything that lumalabas, everything that's coming out of his mouth are coming from an artista. And artista, it's an artista. They will sell everything that requires Oo. PF. Ano ba? Ayun. So, ang hindi siya hindi naman siya parang ang nakakadiri doon, si Kiko Pangilinan. Ba't siya nandun? Nagsalita na yata si Sharon, parang upon receiving the invitation, nagsalita na si Sharon na, hubby is not available because he'll be he'll be on a trip. Ganun. Yeah. Kasi nandiyan si Kiko Pangilinan. Yeah. Kung ayaw niyo nakakaloka. ng education, edi kumanap kayo ng doktor na hindi nakapagtapos ng medicine. Let's see kung magpapagamot kayo. Magpapa-brain surgery kayo sa isang experienced na brain surgeon pero walang formal education. Walang formal education. Meron bang ganon? O di pa rin importante. Edi pag nagkasakit ka, sabihin mo, I want a doctor na walang college degree. Because I want ng experience lang. Anyway, so mga artista kasi, si Kiko Pangilinan, si Sharon is an artista. Di ba nung panahon ng kampanya, halos isumpa na nila yung mga Marcoses, isumpa ni mamamatay. Di ba yung sabi ni Sharon, yung mamamatay tao. Di ba nag-viral si Sharon noon? Remember man, sa TikTok, nag-viral si Sharon noon during kampanya. Kasi sabi niya mamamatay tao yung... Oo. Diba? Kasi love na uli. Oo, ayaw niyo pala ng college degree, hindi pala importante. Di sa albularyo ko po kayo pumunta. Ayun. Ano ba yan? So, ayun ang eksena dyan. I don't know, no? Meron ba kakambing na nanonood dito at gusto umakyat? Tatanungin ko sila, what are you feeling right now? Oo. Paano naman parinig naman ng parinig naman ng sa TikTok, actually may mga nakakausap ako doon ng mga reasonable na kakamping Ayun. Sana Topher, nandito ka ba, Topher? Kakamping yun tapos pag nagla-live ako, umaakyat siya talaga. Tapos ayun, ang tawag dito, reasonable siya, pero hardcore kakamping siya talaga. So, nire-recognize niya yung ang tawag dito, hindi nila yung yung sabi niya parang bakit binitawan si Lenny? Ano man si Wamble, whatever you're saying doesn't make any sense. Usapan dito, if you don't believe in education, then don't go to a doctor who doesn't have a college degree. Sabi, master surgeon versus lieutenant. Diyos ko Lord. How many instances in your life that you would be put in that kind of situation wherein you would have to choose between a master surgeon and a lieutenant? You are giving us impossible situations. And that is the product of the level of your experience in life, coming up with that kind of example. So now we see that the kind of experience that you have in your life, Wamble, is a kind of experience that doesn't have any depth. Ayun. Sabi ni Golden Pearl, my mistake, only 16% of billionaires are college dropout. What I was trying to say is most famous billionaires are college dropout. Well, they're famous because of the nature of their business. Enterprise. Oo. Internet. But hindi ka magiging famous dyan. Ayun. And you will learn in education on what kind of bias you are actually performing when you do that. Yun kasi yung common fallacy Yung kapag kunwari merong extraordinary na nangyari, a lot of people would want to make it as a general rule. Yes. Kasi total si Mark Zuckerberg, tingnan mo may Facebook, di naman nakapagtapos ng college. Which is very wrong. Hindi tayo dapat hindi tayo dapat nagre-rely sa isang exceptional event and make it as a basis for the general rule. General rule. Ang naman kasi noon, kasi programming kasi is largely you can learn it on your own. That's the truth of it. You can learn programming on your own. It's actually, once you hit a certain spot dyan sa programming, you can do wonders. And kasi sila, talagang mga nerdy talaga sila. Bata pa lang sila, mga nerdy na. Ikaw ba when nerdy ka, Wamble? nerdy na kasi sila. As in, alam mo yung yung mga taong nakatutok na lang sa computer and then nagpo-programming na lang sila. Ganun yan sila. Kaya na-master nila yung craft nila. Kaya nga, they didn't need to attend education to learn programming kasi alam na nila. Parang getting an education would not actually add any value to whatever that they're doing kasi they already learned it. Alam mo yon. Tapos sabi ni Renegade, yung mga sikat na billionaire, drop out sila pero drop out ng Harvard, like Gates, Exactly.
Hindi sila drop out ng About one ng one university. university. Exactly. Oo. That's the thing. So parang may edge na sila sa ano nila. Meron na silang Starting point edge. pa lang. Oo. Starting point pa lang. May Ano na edge sila, na. may ano na, may Ako advantage. si Wanbol sa TikTok pa yan makulit eh. Ayun nga, ano na sila, very, saka, Diyos ko naman, yung, ano nga kasi sila, nerd na sila noon pa. Parang they don't need it. Well, if you have a super nerd ability, why not go ahead and be a billionaire? Pero, I never heard the billionaires or college dropout telling people don't get an education. Oo. Ang naririnig ko niyan, yung mga taong bumagsak sa school, nasasabihin na lang nila, hindi ko naman kailangan education kasi may maraming billionaire. But they're not billionaires themselves. True. Kaya these billionaires, no, look at they're hiring ano, kung paano sila nag-hire ng tao, what kind of level of education that they require. Mm-mm. 'Di ba kaya nga si Elon Musk nga, yung ang ano niya, mga empleyado niya, surrounded siya ng mga PhD. Oo. So why do you think Tesla is doing good? Is it because si Elon Musk is why do you think Microsoft is doing good? Because si Bill Gates ay drop out, or because Bill Gates hired the best people who have the best education? Because a company Masyado mo naman the people around them. Ha? Masyado mo naman dinurog si Wanbol. Do sa yung mga naririnig ko nagsasabi niyan is yung mga dropout na hindi bilyonaryo. Kasi yung mga dropout na bilyonaryo, ang advice is mag-aral. Yeah, they actually hire the best people around them. Do you think that this billionaire dropout will advertise? We don't care about your education, experience lang. Come on. Pero Mami Joey, si Wanbol, TikTok base pa lang, makulit na yan talaga. Remember? Oo. Oo nga. Eh, ginastos ng iba trust fund nila tapos pag sinwerte, drop out. Si BBM drop out pero mayaman. Well, nabasag ko nga screen ng computer ko noon dahil sa hinayupak na programming na yan, sabi ni Jan Tiangco. Dito sa Denmark, mag-apply ka na cleaner, kailangan meron kang service assistance education, tapos pag matagal ka na sa work, isasend ka pa sa mga short courses. Ayan. Ano kasi yung diskarte o diploma na sa totoo lang, medyo naging out of hand yan eh, yung usapan na yan sana. Diba sa TikTok noon? Diyan sumikat yata si Labrador, si Rendon. Yeah. Alam mo ba sa Switzerland, lahat ng trabaho, kailangan merong specialist, merong pag-aaralan. Course, oo. Girl, kahit maglilinis ka lang. Oo. Yung mga ng kuko. Girl, hindi po pwede yung para manikurista sa barangay nyo lang. Oo, yung pupunta lang, tapos may dala-dala ng pusher at saka cuticle. Yung friend ko nga, nagtrabaho siya sa Zara. Kailangan, alam mo ginawa niya, hindi siya makapagtrabaho sa Switzerland kasi merong course in order to be a salesperson. So, ang ginawa niya, tumawid pa siya dun kasi malapit siya sa border ng Germany. Dun siya sa Germany nag-work sa Zara. Because they kasi hindi siya pwede sa Switzerland magtrabaho. Wala siyang diploma in order to have that profession. Kaya nga sabi ko sa inyo na parang anong bansa ba yung pinagsasabihin yung kanya? So, ayun na nga, na ito kasing mga to, I never heard the real successful people encouraging people to drop out. Ang inaano nila, if you have a good idea, you have the skills to pursue it, you don't need to get an education in order to do it. Especially a lot of technical stuff, like for example, entrepreneurship. Do you need to have an education in order to be an entrepreneur? Most probably yes. Why? Paano maiintindihan ng cash flow? Correct. Oo, tsaka yung mga corporate structure, yung di ba? Yung analyze risk, yung mga gano'n, di ba? How will you talk to your accountant? How will you talk to your accountant, to your auditor? How will you talk to them? Baka paikot-ikutin ka ng mga yan. Oo. Kung hindi mo alam. That's why you need to be trained. You need to have a formal training. Hindi ba? Otherwise, mabobola-bola ka. Di ba? Paikot-ikutin ka. Kita mo si Joey, hindi mo mapapaikot-ikot yan sa bata si Joey. Di ba? Kukuha ng lawyer si Joey, hindi alam niya kung niloloko siya ng lawyer niya. Lawyer o hindi, correct. Oo. Ikaw na, hindi ka nag-aral ng law. Paano mo malalaman kung niloloko ka ng lawyer mo, hindi? Do you see the advantage between Joey and ako or si Miss Laika na hindi kami nag-aral ng law sa Pilipinas? Pwede kami paikutin ng lawyer. Ayun. Lame excuse yung ayaw sa education, puro ayuda gusto. Well, yung kasi yung, di ba yung parang uminit yung discussion na ganyan, diskarte o diploma, gano'n. Parang pwede ka na lang mag-rely sa diskarte, gano'n.
Kasi usually yung nagsasabi na okay na yung diskarte, yun kasi yung hindi nagtagumpay dun sa may diploma part. Ganon. Hindi, ito na naman si Wambol. Sabi, baka may college degree ka pero nag-work ka sa Jollibee. O ano na masama kung mag-work ka muna sa Jollibee? Ano, paano ba ba sa tingin mo nagsimula si Steve Jobs? Mm-mm. Or si Mark Zuckerberg? Or sino to? Si Bill Gates. Do you really think that they instantly become a billionaire and they didn't start from the bottom? Si Jack Ma. Do you know how Jack Ma started? Mm-mm. Si Kiyosaki nag-uso niyan, te. Yung sino Kiyosaki? Filipino ba yan na ano? Ito yung nakakaloka sa mga tao, no? They have an unrealistic view of how people reach the top. I think this is because of the kind of system that they're exposed to in the Philippines. Sanay na sanay sila sa mga politiko nagkakaroon ng biglang mga mamahaling bag, etc. Tatanga-tanga naman. Hindi ako naniniwala. No? Diskarte lang talaga. Discard lang talaga yung mga yan. So makikita mo talaga, di ba? Talagang pak, ay, bongga.